So, itong pag-uusapan natin ngayon, guys, ito po ay ang kawawa at kakilakilabot na nangyayari, no, sa mga kapwa natin Kristiyano doon po sa Nigeria. Hello, what's up, guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel, Sangkay Revelation, kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan yung mga nangyayari sa atin sa ating mundo related po sa Bible prophecy, kung ano po yung ganap sa mga Kristiyano at kung ano po ang pagpapalago na kailangan gawin natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, no? At ang mga Bible prophecy, mga end time events na nagaganap ngayon ay pinag-uusapan din po natin dito sa ating YouTube channel. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mo ng mga ganitong klaseng topic, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, eto, pag-usapan po natin, guys, itong sitwasyon ng marami sa mga Kristiyano ngayon doon po sa Nigeria, ang kaawa-awang kakilakilabot na nagaganap sa kanila, mga sangkay, no? May papakita ko sa inyo mga picture. Eto, kagaya po niyan, mga sangkay. Ito po yung situation nila doon na talagang namang nakakaiyak kung titingnan, mga sangkay. Nakikita po ninyo siguro ito, ayan. Sobrang lala ng mga nangyayari sa kanila. At alam nyo, ito yung nagpapaalala sa akin sa time ng early church. Ganito po ang ginagawa sa kanila noon. At doon sa Nigeria, ito po yung ginagawa din sa kanila sa panahon po natin ngayon. Nakakapangilabot, no? Hindi ito sa Pilipinas, hindi po natin nararanasan yan. Pero doon sa ibang mga bansa, kagaya po doon sa Nigeria, guys, talagang ang maging Kristiyano ay hindi po basta-basta sa kanila. Kasi grabe po yung pag-uusig sa kanila. At alam nyo, mga sangkay, nakakalungkot man itong nangyayari sa kanila, pero talagang ito po ay sinabi na sa Bible, mga sangkay. Nagpaalala na po ang Biblia tungkol dyan. Ayon sa Bible, sa Matthew chapter 22, verse 22, kapupuutan. Okay, Matthew chapter 10 pala. Matthew chapter 10, verse 22, kapupuutan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. At alam nyo, kung titingnan po natin ang saysayan ng ating mundo, iisa lamang po ang relihiyon na kinapupuutan, na pinipersecute, na gustong mabura sa ating mundo. Wala pong iba kundi ang mga Kristiyano, ang mga followers ni Jesus. Kasi noon pa lang, mga sangkay, nung time na nag-exist pa po siya, nagkatawang tao po siya, no? Nag-exist siya as human, as Jesus. Pinaalalahanan na po niya, binalaan na po niya yung kanyang mga disipulo na kung siya daw po ay pinipersecute, pinapahirapan, kinapupuutan, ganun din ang mangyayari sa inyo. Ang sabi ng Bible, lahat ng tao sa buong mundo mapupuot sa atin, which is nangyayari po ito sa panahon po natin ngayon. At itong nagaganap po doon sa Nigeria, talagang, alam nyo, kung i-research nyo sa YouTube or Google yung mga balita tungkol sa kanila, talagang maluluha ka, maiiyak ka, hindi mo mapipigilan yung maawa. Alam niyo, naghatid nga lang po doon, mga sangkay, ng Bible. Isang Bible na nilagay po sa isang, I think, sako po yun. Nilagay po doon. Nag-agawan po sila. Ganun po sila ka-excited kumuha ng banal na aklat. Samantala dito sa atin, mga sangkay, di ba? Yung Bible, hindi po pinapansin ng iba. Yung iba nga may Biblia pero hindi dinadala sa church. Pero doon sa mga lugar na may mga ganung klaseng nangyayari, mahalaga sa kanila ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Bible, kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang
wakas ang siyang maliligtas. So, patibayan to, guys. Hanggat nandito tayo sa mundo, maraming tao ang magagalit sa mga Kristiyano. Patunay lamang po ito mga sangkay, no, na lahat po ngayon ng mga organisasyon mula po sa side ng kadiliman, iisa lamang po yung punterya, mabura ang mga Kristiyano. Mawala ang mga katulad po natin. Why? Dahil lahat sila umaayon sa kagustuhan o misyon ni Satan Lucifer. Yun po ang, alam nyo ngayon, may biggest deception pa nga po. Kasi mahirap na po nilang ma-invade ang lahat ng Kristiyano. The more na pinipersecute, the more na pinipressure, mas nag-i-strive, mas hinahanap ang ating Panginoon. Kaya ngayon, mga sangka, isa sa mga panlilito nila, no? May gagawin po silang, ito kaabang-abang ito, guys. May gagawin po silang malaking deception sa ating mundo. Na dapat po mag-ingat ang mga Kristiyano. Pansinin nyo na lang, mga sangkay, sa US, pinag-uusapan na po yung about sa mga alien, no, na sabi may arrival daw, mga sangkay. Ito mga Bible scholars ang mismong nagre-reveal na ito doon sa Amerika. At ang kanilang plano daw, ipapakilala nila ang kanilang sarili as creator sa tao. At sila daw po ang nag-create ng mga religion para ang mga Kristiyano mag-away-away. O kaya yung mga relihiyon mo, lahat ng tao sa mundo, mag-away-away. Ganyan po, mga sangkay, kagrabe yung deception na gagawin ni Satan in the future. So we must be careful at dapat maging mapagbantay po tayo, mga sangkay. Ngayon, anong sinasabi sa Bible? Sa mga nangyayaring ito, mga sangkay, ayon po sa banal na aklat, no, na kahit po ano't anuman ang mangyari, wala pong makakapaghiwalay sa atin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi sa Romans chapter 8 verse 35 hanggang 36, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan, kaya ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay. Turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Ganyan po ang nararanasan ng mga Kristiyano ng early church. Pero anong sagot dito? Hindi. Yang mga bagay daw na ito ay hindi makapaghihiwalay sa pag-ibig ng ating Panginoon. Sa lahat ng mga ito'y tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sabi sa verse 37, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. Walang makapaghihiwalay sa atin. And verse 39, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So tayo mga Kristiyano, dapat po natin ito maintindihan. Tayo talaga na naglilingkod sa ating Panginoon, hindi makakaiwas sa ganitong klaseng pagpapahirap. Kahit dito sa Pilipinas, mga sangkay, pag ikaw ay nabaptize, pag ikaw ay totally naglingkod ka sa ating Panginoon, tapos na iba daw yung religion mo, nagagalit yung iba. Yung mga kapitbahay po natin, nag-iiba na po ang tingin sa atin. 'Di ba? Pero tandaan po natin, ang lahat ng ito ay may reward in the future. Pagdating po ng white throne judgment, lahat naman po tayo harap sa judgment. Lahat ng mga nagpapahirap sa mga tao ngayon, sa mga Kristiyano, haharap po yan. Magustuhan man nila o hindi, yung realidad, haharap po talaga tayo sa harapan ng ating Panginoon, sa kanyang judgment. Sabi ng Bible, kapupuutan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa kanya. 'Di ba? At ito pa, hindi magigiba ng church. Kahit anong gawin ni Satanas, mula noon hanggang ngayon, guys, ang ginagawa ni Satan,
gibain, pahirapan ng mga Kristiyano para lang humiwalay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pero ang sabi ng Bible? Sa Matthew chapter 16 verse 18, "And I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Ganyan po katindi mga sangkay. Kahit po ang pintuan ng Hades o ng impyerno, hindi po makakasira, hindi po magtatagumpay sa atin. Pansinin niyo mga sangkay, ilan ng mga emperor, ilan ng mga hari ang sumubok na wasakin ang Christianity, pero nanatili po itong masigasig at hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Tandaan po natin, Jesus is coming very soon. Malapit na po ito mga sangkay. At ipagdasal po natin yung mga kapwa nating Kristiyano doon po sa Nigeria. Hindi po biro ang nararanasan nila doon mga sangkay. Talagang nakakahilabot. Ano po ang inyong opinion? Comment down below guys. Huwag nyo pong kalilimutan na isubscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.